Tahimik ang hapon sa loob ng bahay sa Pasig. Ang hangin mula sa bukas na bintana ay dumarampi sa puting kurtina. Ngunit sa kabila ng maaliwalas na paligid, may bumabagabag kay Elira. Nakaupo siya sa mesa, hawak ang isang lumang lesson plan na hindi na niya natapos isulat. 15 taon siyang naging guro sa pampublikong paaralan. Ginugol ang kalahati ng buhay sa paghubog ng kabataan. Ngunit ngayong buwan, tuluyan na siyang huminto. Iha, wala pa bang text si Tadeo? Tanong ni Aling Cora habang dinidilig ang mga tanim sa paso. Isa siyang matandang kapitbahay na parang pangalawang ina na rin kay Elira. Wala pa ho. Siguro, busy lang sa opisina. Tipid na sagot ni Elira habang pilit pinapakalma ang sarili. Hindi niya alam kung ano ba ang mas nakakabahala. Ang tahimik na gabi o ang katahimikan sa pagitan nila ni Tadeo sa loob ng iisang bubong. Simula nang malaman niyang may PCOS siya, isang hormonal kondisyon na naging hadlang sa pagkakaroon pa ng isa pang anak, tila lumamlam ang ngiti ng asawa. Ang dating masiglang hapunan ay napalitan ng tahimik na pagkain sa magkabilang dulo ng lamesa. Wala na ring mga yakap. Wala na ang kumusta ang araw mo, mahal. Mas lumala pa ang pakiramdam ni Elira nang mapansin niyang bihira na kung sabay silang matulog. Madalas ay hating gabi na kung umuwi si Tadeo. At kapag tinatanong niya, laging parehong dahilan. Late meeting sa opisina. Ang dami naming project ngayon. Na-extend ang site visit, mahal. May hinabol lang kami. Ngunit kahit anong paliwanag, ramdam ni Elira ang malamig na pader sa pagitan nila. Wala siyang ibang pinagkakaabalahan kundi ang bahay, ang mga labahin at ang pag-asikaso sa anak nilang si Inigo na kasalukuyang nasa kolehiyo. Hindi naman siya nagrereklamo. Minsan ay kusang loob ang pagbidiwas sa propesyon para sa pamilya. Pero sa bawat lumilipas na araw, unti-unting bumibigat ang tanong sa kanyang dibdib. Sapat pa ba ako? Isang gabi, habang nakahiga siya sa kama at hinihintay ang pagbukas ng pinto, binalikan niya ang mga alaala nila ni Tadeo. Noong unang panahon, siya ang laging sinusundo nito tuwing uwian. May mga bulaklak kahit walang okasyon. Sa tuwing magpapakita siya sa classroom habang nagtuturo, tila siya ang pinakamaswerteng babae sa buong paaralan. Ngunit ngayon, tila hindi na siya kayang ingnan ng asawa sa mata. Napamulat si Elira nang marinig ang pagbukas ng gate. Tinapik niya ang muka at agad tumayo. Inayos ang buhok at nagkunwaring busy sa kusina. Nakita niya si Tadeo, pagod ang muka at may hawak na plastic bag na may lamang 2 sandwich. Uy, kumain ka na ba? Tanong ni Elira, pilit na pinapakita ang lambing sa boses. Hindi na. May kinain na ako kanina kasama yung mga tauhan. Inabot ng overtime. Sagot ni Tadeo habang isinuksok ang bad sa ref at dumiretso agad sa kwarto. Gusto mo ng kape? Habol niya. Hindi na, Elira. Maaga pa ako bukas. At tulad ng mga nakaraang gabi, nagkulong na naman ito sa silid. Naiwan siyang mag-isa sa sala kasama ang tikatik ng ulan sa labas. Kinabukasan, nagluto siya ng adobo, paborito ni Tadeo. Inaayos niya ang lamesa habang pinapanood ang orasan. 8:00 na ng gabi, 9:00, 10:00. Wala pa rin. Pinulot niya ang cellphone at tinext. Mahal, uuwi ka pa ba? May niluto akong paborito mo. Walang sagot. Lumapit siya sa altar, pinunasan ng rebulto ni San Antonio at muling umupo sa tabi ng bintana. Gusto niyang umiyak pero tila wala ng luhang lalabas. Isang uri ng pagod na hindi kayang tapatan ng tulog. Hindi lang katawan ang pagal, kundi ang puso. Isang matandang sakit ang unti-unting bumabalot sa kanyang damdamin. Kalungkutan. Kinabukasan, dumating si Inigo. Galing sa university, bit-bit ang ilang grocery na pinabili niya. Ma, nakita ko si Dad kagabi sa tapat ng Green Hills. May kausap siya sa labas ng milk tea shop. Bata pa, parang empleyada. Nanlamig si Elira. Sigurado ka? Tanong niya. Pilit pinapanatili ang boses na kalmado. Hindi ko pa tiyak, ma. Pero
Parang close sila. Tumatawa. Akala ko nga baka kasama sa project. Napayuko si Elira. Umigting ang sakit sa puso niya. Bawat segundo, unti-unti siyang nilalamon ng tanong. Hindi pa siya sigurado. Wala siyang konkretong ebidensya. Pero bakit ang sakit-sakit na? Muling lumapit si Elira sa bintana habang pinagmamasdan ang mga dahong tinatangay ng hangin. Hindi siya sigurado kung anong mas nakakatakot. Ang malaman ng katotohanan o ang mabaon sa pangambang baka hindi niya na kailanman maramdaman muli ang pagiging asawa. Ang sigurado lang siya, kailangan niyang malaman, kahit masaktan, kahit masira ang mundong matagal niyang iningatan. At dito nagsimulang gumuhit sa kanyang isip ang isang desisyong babago sa lahat. Susundan niya si Tadeo. Hindi para manggulo, hindi para gumawa ng iskandalo, kung hindi para malaman kung nasaan pa siya sa kwento ng buhay nilang dalawa. Ilang gabi nang hindi mahimbing ang tulog ni Elira. Hindi dahil sa ingay ng paligid, kundi dahil sa mga tanong na unti-unting bumubulabog sa kanyang isip. Mga tanong na hindi niya masagot, pero ayaw din niyang bitawan. Sa bawat buntong hininga, tila may piraso ng sarili niyang pag-asa na unti-unting nalalagas. Isang madaling araw, habang madilim pa sa labas, nagising siya sa isang mahinang umol mula kay Tadeo. Nakatagilid ito, pawisan, at tila may kinakausap sa panaginip, Kathy. Bulong nito dahan-dahan pero malinaw na malinaw sa pandinig ni Elira. Parang may pumitik sa kanyang puso. Hindi ito pangalan ng kahit sinong kilala niya. Hindi rin ito pangalan ng kahit sinong kamag-anak o kaibigan nila. Kathy, tumayo siya mula sa kama. Dahan-dahan, walang ingay. Dumiretso siya sa banyo, isinara ang pinto at humarap sa salamin. Doon, tuluyan na siyang huminga ng malalim habang hawak ang dibdib. Elira, bulong niya sa sarili. Huwag kang mag-assume, hindi mo alam ang buong kwento. Pero sa kanyang loob, nagsimula ng gumapang ang duda. Tulad ng amag sa sulok ng kisame na hindi mo agad napapansin, pero kapag natuklasan, unti-unti na palang sumisira sa buong dingding. Kinabukasan, habang naliligo si Tadeo, muling sumubok si Elira na buksan ang cellphone nito. Noon pa man, hindi siya ang tipo ng asawa na nag-iinspeksyon ng gamit ng asawa. Wala siyang ugaling magsaliksik o maghinala. Pero ngayong may mabigat na dahilan, nangibabaw ang pangangailangan. 3 beses siyang nag-input ng hula sa password. Mali. Biglang nag-lock ang screen. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone habang mabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Dali-dali niyang ibinalik sa ibabaw ng drawer ang telepono bago pa man lumabas si Tadeo mula sa banyo. Pagbukas ng pinto, nagulat pa si Tadeo. "O, anong ginagawa mo riyan?" "Wala," sagot ni Elira, pilit ang ngiti. "Inaayos ko lang ang mga gamit sa tokador." Ngumiti si Tadeo. "Aalis ako ng maaga bukas. May site inspection kami. Gabi na ako makakauwi." "Sanay na ako," sagot ni Elira, sabay talikod. Isang hapon habang nilalabhan niya ang mga damit ni Tadeo, may nalaglag na maliit na resibo mula sa bulsa ng polo nito. Basa pa ito ng kaunti at medyo lokot pero nabasa niya ang laman. Milk pearl tea, large, 2 orders, 198 pesos. Tuesday 3:12 p.m. Mandaluyong branch. Nalaglag sa balde ang polo. Tuesday 3:12 ng hapon? Hindi ito break time ni Tadeo. Hindi rin siya nagsabi ng kahit anong lakad sa araw na iyon. Tinitigan niya ang resibo ng matagal bago dahan-dahang itinupi pat isinilid sa loob ng kanyang journal. Isang ebidensyang hindi pa niya alam kung saan dadalhin. Hindi siya galit pero nalilito siya. At higit sa lahat, nasasaktan siya sa hindi sinasabi. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal sila ni Tadeo, napansin niyang tila mas magaan ang pakiramdam nito. Nakangiti habang nag-aayos ng sapatos. Mas maayos ang ayos ng buhok kaysa dati. Parang excited. "May bago kang client?" tanong ni Elira. Sinubukang gawing casual ang tono. "Ha? Oo, may mga bago nga. Expansion sa may Mandaluyong.
Medyo madalas kami ron ngayon, sagot nito habang pinapabango ang leeg. Napakagatlabi si Elira. Mandaluyong. Paglabas ni Tadeo, matagal lang siyang nakaupo sa silya. Walang imik, walang galaw. Tila iniimbak ang lahat ng lakas para hindi siya tuluyang mapatid. Kinagabihan, habang naglalakad siya pauwi mula sa tindahan, nasalubong niya si Aling Cora na may dalang basket ng kangkong at kamatis. "Uy, Elira, ang lalim ng iniisip mo." "Iha." "Wala po, Nay. Medyo mabigat lang pakiramdam." "Mas mabigat ang puso kaysa katawan. Iha, kumain ka muna niyan." Sabay abot ng 2 pirasong manggang hilaw. Napangiti si Elira kahit papaano. Pero hindi rin siya nakatiis. Naupo sila sa bangketa at sa liwanag ng poste at katahimikan ng gabi, isinambit niya ang tanong na matagal na niyang gustong itanong. "Nay, paano mo malalaman kung may tinatago na ang asawa mo?" Tahimik muna si Aling Cora. Tumitig ito sa kanya, tapos yumuko. "Ang pag-ibig, anak, minsan hindi nawawala. Minsan lang, nililigaw. At minsan, hindi sa ibang tao, kundi sa sariling takot. Sariling kabiguan, sariling pangarap." Napatingin si Elira sa malayo. "Pero paano kung wala nang bumabalik? Kung araw-araw ay tilang may namamatay sa pagitan nyo, kahit buhay pa kayo pareho?" Tumango si Aling Cora, saka hinawakan ng kamay niya. "Dapat mo nang hanapin ang totoo, hindi para saktan ang sarili mo, kundi para makita kung saan ka na nakatayo. Ang babae, hindi lang taga-alaga ng bahay, taga-alaga din ng sarili niyang dangal." Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama at naririnig ang mahina't pare-parehong hilik ni Tadeo, nakatitig lang si Elira sa kisame. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Pero may namuong desisyon sa kanyang puso. Hindi na siya maghihintay, hindi na siya mag-aalangan, hindi na siya magbubulag-bulagan. Dahil minsan ang pag-ibig ay hindi lang pagsunod, kundi paghahanap ng liwanag kapag ang lahat ay tinatakpan na ng anino. At sa susunod na linggo, susundan na niya si Tadeo sa sarili niyang paraan, tahimik, matiyaga, at kung anuman ang kanyang matuklasan, kakayanin niya. Dahil handa na siyang malaman kung saan na siya sa puso ng lalaking minsang nangakong hindi siya iiwan. Mabagal ang takbo ng oras noong Biyernes ng hapon. Bawat tik ng orasan sa dingding ay tila kalembang ng kampana ng kaba sa dibdib ni Elira. Hindi siya sanay magsinumaling kay Tadeo, pero ngayong araw, kinailangan niyang gawin ito. "Hindi na ako sasama sa grocery, mahal." Mahina niyang sabi habang nakahiga sa sopa, pinapatong ang bimpo sa noo. Parang sinisinat ako, medyo nahihilo. Napakunot noo si Tadeo habang nagsusuot ng sapatos. "Sigurado ka? Baka kailangan mo ng gamot?" "Okay lang ako, magpapahinga lang. Hindi naman siguro lalalato." Tumango si Tadeo. Nagmamadaling nag-ayos at agad ding lumabas. "Sige, bibilhan na lang kita ng lugaw sa daan." Narinig niya ang pagbukas ng gate at ang mahinang pag-andar ng motor. Agad siyang bumangon mula sa pagkakahiga, itinapon ang bimpo sa lababo at nagbihis ng simpleng t-shirt at jacket. Mabilis pero tahimik ang kilos niya, parang sundalong may misyon. Lumabas siya ng bahay at dumiretso sa gilid bahay ni Mang Jerry, ang dating estudyante niya sa elementarya na ngayoy isa ng tricycle driver. "Ma'am Elira, kumusta po kayo?" Bati ng binata sabay tanggal ng earphones. "Jerry, pwedeng pabor?" Tanong ni Elira habang nililingon ang kalsada. "Pwede mo ba akong ihatid? Pero hindi sa harap, susundan ko lang si Tadeo." Nagkatinginan sila, hindi na kailangang ipaliwanag pa ang lahat. Bumuntong hininga si Jerry at tumango. "Sige po, sakay na ho, dadaan po tayo sa likod para hindi tayo mapansin." Makalipas ang mahigit 20 minuto ng tahimik na biyahe, narating nila ang tapat ng kumpanya ni Tadeo. Umabot sila sa isang maliit na kanto kung saan kita ang main entrance ng building. Doon siya bumaba at pinakiusapan si Jerry na huwag umalis. "Hintayin mo ko dito lang ha, baka kailanganin ko papabalik." Tumango ang pinata. "Ingat kayo, ma'am." Nagtago si Elira sa likod ng poste.
Hindi niya alam kung ilang minuto siyang naghintay, pero ang bawat segundo ay tila isang oras sa bigat ng kanyang dibdib. Maya-maya pa, bumukas ang pintuan ng building. Lumabas si Tadeo, nakangiti, parang masaya. Nakasuot ng light blue na polo at may hawak na helmet. Ngunit hindi siya ang sentro ng atensyon ni Elira. Kasunod ng asawa niya, may lumabas na babae. Bata, maputi, naka-off-shoulder na blusa at black slacks. Mahaba ang buhok. At sa bawat ngiti nito, tila kumikislap ang mga mata. Tinawanan ni Tadeo ang isang sinabi ng babae, tapos ay inilagay nito ang kamay sa likod ng babae habang sila'y naglalakad papunta sa motor. Tila may sumabog na salamin sa loob ng dibdib ni Elira. Hindi pa man niya alam kung anong klaseng relasyon meron ang dalawa. Kaibigan ba? Empleyado lang? O higit pa? Pero sapat na ang nakita niya para mawasak ang kaunting pag-asa na pilit niyang binubuo nitong mga linggo. Hinawakan niya ang dibdib niya. Ang pakiramdam ay para siyang nalunod habang gising. Nanginginig ang kamay niyang dumukot ng cellphone. Binuksan ang kamera, kinuhanan ng retrato ang dalawa habang sumasakay sa motor. Walang halik, walang yakap. Pero nandoon ang intimacy na hindi maitatanggi. Yung tipo ng tinginan na hindi mo ibinibigay sa basta-basta lang. Lumakad siyang paatras, pilit na hindi iiyak sa kalsada. Nang makabalik siya kay Mang Jerry, hindi siya nagsalita. Sumakay siya ng tahimik at buong biyahe pa uwi ay hindi siya nag-angat ng tingin. Ang mundo niya parang unti-unting lumiliit habang lumalayo ang motor ni Tadeo at ng babae. Pagdating sa bahay, binuksan niya ang pinto at agad dumiretso sa loob. Hindi niya inalis ang sapatos, hindi rin siya nagbihis. Naupo lang siya sa sahig ng kusina, katapat ng kalan na hindi niya nagamit ngayong araw. Nakapating sa mesa ang resibong nakita niya nung isang linggo, yung milk tea receipt. Kinuha niya ito, inilapag sa tabi ng cellphone at tiningnan ang litratong kinunan niya kanina. Kathy, bulong niya. Walang tunog ang paligid maliban sa tikatik ng ulan sa bubong. Tahimik ang bahay, wala si Inigo, nasa dorm. Wala si Tadeo, kasalukuyang kung saan man kasama ang babaeng iyon. At siya ay nag-isa. Sa mismong bahay na itinayo nilang magkasama, na yun ay parang estranghera siyang hindi alam kung saan siya lulugar. Nagtungo siya sa banyo, binuksan ang shower at naupo sa tiles. Doon siya tuluyang pumatak. Umiiyak ng walang tunog, walang hikbi. Mga matang walang hinto sa pagtulo, parang gripo na hindi kayang isara. Bakit? Bulong niya sa sarili. Ano bang kulang sa akin? Hindi niya alam kung saan siya nagsimulang mawala. Kung ito ba ay noong nag-resign siya sa pagtuturo? Kung ito ba ay noong hindi na siya makabuo ulit ng anak? O baka noong tumigil siyang magtanong kung kumusta si Tadeo, sa takot na baka marinig ang sagot na hindi niya kayang tanggapin. Sa bawat patak ng tubig mula sa shower, may kasamang luhang pilit niyang nilalabanan. Hindi pa ito ang dulo. Bulong niya sa sarili habang tumatayo at pinupunasan ang mukha. Kailangan ko pang malaman ang buong totoo. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil marunong na siyang humarap sa sakit. Sa isang payak na sulok ng opisina ng DMZ Construction Supply, sa pangatlong palapag ng isang gusaling medyo luma pero maayos pa rin, doon nagtatrabaho si Kathy Dulatre, Administrative Assistant, 28 anyos, magaan kausap at mabilis maghatid ng kape o memo. Pero sa kabila ng kanyang magandang asal at masiglang disposisyon, may mga matang lihim na sumusulyap at mga bulong-bulungan na hindi na kayang takpan ng kanyang ngiti. Lagi na lang silang magkasabay umuwi. Bulong ni Janine, ang sekretary sa accounting. Kahit di naman kailangan ni Ma'am Kathy sa field, basta may lakad si Sir Tadeo, andun na rin siya. Ewan ko ba? Pero di ba may asawa na si Sir? Dagdag pa ng isa. Hindi ito lingid sa kaalaman ng karamihan sa opisina, lalo na kay Mang Bruno, ang janitor na higit 2 dekada nang naglilinis ng mga kubeta, pantry at silid sa gusaling iyon. Tahimik si Bruno.
Halos hindi nagsasalita, pero siya ang klase ng taong maraming napapansin. Pag ang tsokolate ay nalagay sa tabi ng apoy, tiyak matutunaw. Minsan niyang naibulong kay Janine, habang sabay silang nagkakape sa likod. Ang hindi alam ng marami, may sariling kwento si Bruno. Isang dekada na ang nakalilipas, iniwan siya ng kanyang asawa, isang guro rin, para sa mas batang co-teacher ni Po. Tinanggap niya yon sa katahimikan, pero simula noon naging sensitibo siya sa mga kilos na tila pamilyar. Kaya't sa tuwing nakikita niya ang pagkislap ng mata ni Kathy tuwing nagsasalita si Tadeo, nararamdaman niyang may lihin sa likod ng opisina. "Sir, okay na po yung proposal para sa supplier. Pinasa ko na sa email niyo," masiglang sabi ni Kathy isang hapon. "Good job, Kathy. Ikaw na naman ang maaasahan as usual," sagot ni Tadeo habang pinapahid ang pawis sa leeg. "Oh, gusto niyo po ng milk tea mamaya? Treat ko na," sabay kindat ni Kathy. "Huwag kang ang ganyan, baka isipin ng mga tao eh." "Alam mo na," sagot ni Tadeo natatawa. "Eh di wag silang mag-isip," sagot ng dalaga, sabay tawa. "Basta ako nag-i-enjoy lang sa company." Napansin ni Bruno ang ngiti sa labi ni Tadeo. Hindi ito bastos, hindi rin tahasang romantiko, pero andoon yung kilig na hindi inaamin. Isang anyo ng damdaming hindi pa binibigkas pero ramdam sa bawat kurap, bawat biro, bawat sabay na paghigop ng milk tea sa pantry. Sa mga ganoong tagpo, hindi maiwasang mapahinto si Bruno habang nagwawalis ng sahig. Ang mga paalala ng sariling nakaraan ay bumabalik sa kanya. Kung paano ring nagsimula ang asawa niyang si Gilda sa ganitong simpleng pagkakaibigan sa katrabaho, na kalaunay naging dahilan ng pag-iisa niya. "Bruno, okay ka lang?" tanong ni Kathy, minsang nasalubong siya sa hallway. "Ha? Oo, wala ito," tipid niyang sagot sabay yuko. Tahimik siyang nagpatuloy sa paglalakad, pero hindi nawala sa isip niya ang lalim ng problema sa bawat palitan ng titig ni Tadeo at Kathy. Sa dami ng taon niya sa trabahong ito, alam na niya kung alin ang inosenteng samahan at alin ang may laman. Isang tanghali, habang pinupunasan niya ang lamesa sa pantry, narinig niya ang usapan mula sa loob ng stockroom. Hindi siya sadyang nakikinig, pero malinaw ang boses ni Kathy. "Kung ayaw mo, Tadeo, okay lang. Hindi ko naman hinihingi, gusto ko lang malaman kung may halaga ba ako sa'yo." Tahimik. Maya-maya, sagot ni Tadeo, "Kathy, ang gulo ng buhay ko. Ayokong madamay ka. May pamilya ako. Pero hindi ko rin kayang itanggi na malapit ka na sa akin." Tumigil si Bruno sa pagpunas. Ang kamay niya mahigpit ang hawak sa basang-basahan. Nakapikit siya ng mariin. Ganito rin ang narinig ko dati kay Gilda. Umalis siya agad sa pantry at dumiretso sa rooftop kung saan siya madalas magpahinga tuwing lunch. Doon siya naupo at tinitigan ang malalayong gusali. Kung noon ay pinili niyang manahimik sa sariling sakit, ngayon ay tila hindi niya kayang panooring maulit ang kaparehong kwento sa ibang pamilya. Samantala, sa loob ng opisina, si Kathy ay nakangiti pa rin sa lahat. Nagsasalo ng chicken wings kasama ang accounting team, nakikipagbiruan sa HR at masigasig sa paggawa ng minutes ng meeting. Ngunit sa loob-loob niya, may gulo. Isang lihim na hindi niyang maamin sa kahit sino. Hindi kasi lahat ng ngiti ay masaya. Minsan, ito'y panakip sa lungkot. Minsan, sa hiya. At minsan, sa pag-asang kahit papaano, baka mahalin din siya pabalik. May anak si Kathy, isang batang lalaki na 4 na taong gulang na ngayon. Si Jiro. Hindi kinilala ng ama, hindi na rin nagpakita. Kaya't sa bawat pagkakataong tinatawag siya ni Tadeo na reliable, maalaga o matatag, tila napupunan ang kulang sa kanyang pagkatao. At si Tadeo? Hindi rin niya alam kung saan siya lulugar. Sa simula ipagkakaibigan lang, may halong awa. Gusto lang niyang tulungan si Kathy bilang single mom. Pero nang lumaon, sa dami ng oras na pinagsaluhan nila sa opisina, may mga tanong na rin siyang ayaw niyang sagutin. Pero sa labas ng opisina, sa kabila ng katahimikan ng gabi sa bahay nila sa Pasig,
si Elira ay nagliligpit ng mesa. Nagtitimpla ng gatas para kay Inigo kahit college na ito. Sadyang inalang talaga siya. At habang tumutulo ang tubig mula sa gripo ng kusina, tahimik niyang iniisip, sino ba talaga si Kathy? At ano nang pwesto ko sa buhay ng asawa ko ngayon? Hindi niya alam na habang nalulunod siya sa tanong, may ibang tao na unti-unting nakakahalata sa sagot. At si Bruno, ang matandang janitor na minsan ding niloko ng mundo, ay nagsisimula ng bumuo ng desisyong hindi na lang siya manonood. Dahil minsan, ang pinakamahinang boses sa isang kwento ay siya palang magpapatigil sa gulo ng lahat. Mainit ang tanghali at tahimik ang bahay. Nasa kusina si Elira, hinihiwa ang bawang at sibuyas para sa adobo, paborito ni Tadeo tuwing Biyernes. Nagbabad ang karne sa toyo at bawang simula pa lang ng umaga. Handa siyang pagbigyan kahit isang gabi lang na sabay silang kumain katulad ng dati. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang Facebook account. Walang profile picture, walang kaibigan, pero may kasamang isang litrato na agad nagpahinto sa galaw ng kanyang mga kamay. Akala mo ba, loyal pa rin siya? Hindi na, matagal na. Napatitig si Elira sa screen. Sa larawang iyon, nakita niya si Tadeo, nakangiti, habang hawak ang kamay ng isang babaeng pamilyar na sa kanya ngayon, si Kathy Dulatre. Magkatabi sila sa isang plastik na upuan sa karinderya sa Mandaluyong. Magkahawak ang kamay, walang hiya, walang pagtatago, ila isang magkasintahang walang asawa't anak na kailangang isipin. Pumatak ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Kasunod nito, isa-isang bumagsak ang kanyang luha. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang makita ang ebidensya ng katapsilan o ang maramdamang pinagtatawanan siya ng buong mundo habang siya'y nananatiling tapat sa kanyang tahanan. Maya-maya idumating si Inigo galing sa eskwelahan. "Ma, ayos ka lang, para kang namumutla," tanong nito habang iniabot ang dalang papel mula sa unibersidad. "Wala anak." Medyo sumakit lang ulo ni Mama. Tipid niyang sagot habang pinupunasan ng luha gamit ang likod ng kamay. Pag-alis ni Inigo patungong silid, lumapit si Elira sa telepono. Dinayal niya ang numero ni Tadeo. Saglit lang at sumagot ito. "Oh, Tadeo," mahina niyang sabi, pilit pinapakalma ang tinig. "May gusto lang akong tanungin." "Ano na naman yan?" "May pinadala sa akin, larawan niyo ni Kathy, sa karinderya. Magkahawak kayo ng kamay." Tahimik. Hindi ko alam kung totoo ba to o baka edited. Pero gusto kong marinig sa'yo. "Tadeo, may dapat ba akong malaman?" Malamig na tawa ang sumagot sa kabilang linya. "Sino na naman ang gumagawa ng kwento at ikaw naman, pakagat agad." "Elira, huwag kang mag-imbento." "Hindi ako nag-iimbento. Gusto ko lang malaman kung may totoo sa larawang yon." "Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin?" Napapikit si Elira. "Hindi ba ikaw ang unang bumasag sa tiwala ko?" Gusto niyang sigawan si Tadeo. Gusto niyang ilabas ang lahat ng galit. Pero wala siyang lakas. Ang boses niya'y nanatiling banayad kahit unti-unti na siyang ginigiba sa loob. "Kung may mali ako, sabihin mo. Pero huwag mo akong gawing parang baliw." Mahina niyang sabi bago ibinaba ang tawag. Kinabukasan, maagang bumangon si Elira upang ipagpatuloy ang hindi natapos na adobo kagabi. Inayos niya ang mesa, sinindihan ang kalan at nagsimulang igisa ang bawang. Ngunit habang inaabot ang mantika, biglang umikot ang kanyang paningin. Ang sikip, ang bigat, bulong niya habang nakakapit sa lamesa. Bago pa siya tuluyang makahingi ng tulong, bumagsak siya sa sahig. Tumama ang siko sa gilid ng aparador. Wala siyang malay. Tanging amoy ng nasusunog na bawang ang unti-unting kumalat sa buong bahay. Ilang oras ang lumipas, saka lang siya natagpuan ni Inigo, nanginginig at umiiyak habang tinatawag ang ina. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Mababa ang presyon, matinding pagod at stress ang dahilan ng biglaang pagkolaps. Pagkagising niya,
Nakita niyang nakaupo si Inigo sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang kamay niya. "Ma, huwag mo nang intindihin si Papa," mahinang sabi ng anak. "Nandito pa rin ako." Napaluha si Elira. Pinisil ang kamay ng anak. "Pasensya ka na, anak. Hindi ako dapat nagpapadala sa ganito." Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Tadeo at kasunod nito si Kathy. Suot ni Kathy ang isang maluwag na blouse at puting slacks. Hindi man ito naka-makeup, halatang inihanda ang sarili. At napatingin si Elira sa dalawa. Hindi siya makapaniwala sa kasimpleng tono ng mga pananalita nila. Sa tila walang bahid na hiya o pagsisisi. Parang ordinaryong araw lang. Parang walang pamilyang nasisira. Walang pusong binasag. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Nanginginig ang kamay. "Hindi ko na kayo pipigilan," mahinang sabi niya. "Pero sana, kahit papaano, may konting respeto pa kayo sa taong piniling manahimik para sa inyo." Tahimik. Walang makatingin ng diretso sa kanya. "Inigo," dagdag niya, "tulungan mo ko. Uuwi na tayo." "Ma, dapat magpahinga ka pa." "Hindi ko kailangan ng gamot. Ang kailangan ko, ang katahimikan na hindi ko makuha habang andito sila." At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, tumindig si Elira hindi bilang asawa, hindi bilang ina, kundi bilang isang babae na pagod na sa katahimikan. Walang pasigaw, walang drama. Pero sa kanyang mga mata, nagsimulang masunog ang mga bagay na dati ipinaglalaban niya. At sa paglalakad niyang palabas ng silid, iniwan niya si Tadeo at Kathy sa katahimikan na dati nilang pinangarap. Pero ngayoy, tila naging kulungan nila. Mula nang makalabas ng ospital si Elira, tila naging mas malinaw na ang lahat sa kanya. Wala nang patagong pag-iyak, wala nang pag-asa sa mga text na hindi na dumarating. Ang tahanan na minsang puno ng pangakong panghabang buhay ay ngayoy tahimik, pero hindi na kasing bigat ng dati. Wala pang 2 linggo ang nakalipas mula nang dinala siya sa ospital nang dahil sa pagkapagod at matinding emosyon. Nang isang araw ay bigla na lang siyang hindi ginising ng tunog ng motor ni Tadeo. Wala na ang mga tsinelas sa tabi ng pintuan. Wala na ang paboritong jacket nito sa likod ng pinto. Iniwan na sila. Tuluyan na. At hindi lang basta pag-alis. Wala rin itong iniwang suporta para sa kanila ni Inigo. Ang buwan ng allowance na ibinibigay nito para sa kuryente, tubig at baon ng anak ay biglang nawala na parang bula. Sinubukan ni Elira na mag-text sa lalaki pero kahit seen, wala. Isang araw ay tinawagan niya ito pero diretsong sagot ng automated voice, "The number you dialed is not available." "Anong plano mo ngayon, iha?" tanong ni Aling Cora, isang hapon habang magkasama silang nagbabantay ng nagkukumpulang labahan sa likod bahay. "Hindi ko rin po alam, Nay. Pero hindi na ako pwedeng umasa pa kay Tadeo. Hindi ko na kayang ibaba pa ang sarili ko." Sagot ni Elira habang inaabot ang isa sa mga tuyong damit mula sa sampayan. Yung pagtuturo mo dati, baka pwede mong balikan." Napaisip si Elira. Halos 4 na taon na siyang tumigil sa pagtuturo. Nawalan na rin siya ng lisensya sa active status dahil sa mahabang pahinga. Pero naaalala niya ang dati niyang prinsipal na si Ma'am Maylene, isang babaeng laging bukas ang tenga at may pusong mapagbigay. Kinabukasan, muling naglakad si Elira papunta sa eskwelahan. Habang tinatahak ang maalikabok na kalsada, tila bumalik sa kanya ang alaala ng dating buhay. Ang tunog ng kampana, ang tili ng mga estudyante, at ang sigaw ng "Good morning, Ma'am Elira," na minsang nagpuno ng puso niya. "Ma'am Elira?" Gulat na bati ni Ma'am Maylene nang makita siya sa gate. "Pasensya na ho, ma'am. Di ko po alam kung pupwede pa ako rito. Gusto ko lang po sanang magtanong kung may bakanting online class o kahit anong maaaring maibalik kong kaalaman." Mabagal na tumango si Ma'am Maylene. "Alam mo, Elira, hindi ko alam ang nangyari sa'yo, pero nakikita ko sa'yo yung dating tapang na hinangaan ko. May kakilala akong private tutor agency. Baka pwede kang mag-apply muna roon habang inaayos mo yung mga credentials mo." "Talaga po?
Oo, at kung kailangan mo ng recommendation letter, ako na ang bahala. Lumakas ang tibwit ng puso ni Elira. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, may liwanag siyang nakita. Hindi pa man sigurado, pero sapat na itong hudyat na hindi pa tapos ang laban. Pagbalik sa bahay, agad niyan inasikaso ang application online. Gumawa siya ng profile, nag-scan ng dating PRC ID at gumawa ng maikling video introduction. Ilang araw lang, may nag-message sa kanya para sa trial tutoring session sa isang grade 6 student. Ma, may kliyente ka na agad? Tanong ni Inigo habang inaayos ni Elira ang lamesa para sa Zoom session. Wala nang atrasan, anak. Kailangan nating magsimula ulit. Sa unang araw ng kanyang online tutoring, muli niyang naramdaman ang init ng pagtuturo. Muli niyang nakita ang ngiti ng isang batang natututo at higit pa riyon, unti-unti niyang naramdaman ang sarili niyang halaga. Hindi bilang asawa, hindi bilang iniwang babae, kundi bilang isang guro na may layuning muling buuin ang sarili. Habang patuloy ang sessions niya gabi-gabi, naisip niyang kailangan din niya ng tulong para sa emosyonal na bahagi ng pinagdaanan. Kaya't sa tulong ni Aling Cora, sumali siya sa isang women's support group sa barangay. Doon niya nakilala sina Maris, isang single mom na iniwan ng asawa matapos makabuntis ng kabit, at si Tina, isang OFW na naloko ng nobyo sa pera. Sa bawat kwento ng kabiguan, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Alam niyo, may mga gabi pa rin na iniisip kong baka bumalik siya pag-amin ni Elira sa isang session. Pero napagtanto ko, baka hindi yung siya ang gusto kong bumalik, kundi yung dating ako. Tumango si Maris. Oo, minsan hindi naman sila talaga ang hanap natin. Hanap natin yung tayo bago tayo nasira. Sa gabing iyon, pag-uwi niya, inabutan siyang gising pa si Inigo. Nag-aaral sa dining table. Anak, sabi ni Elira, salamat sa pagtitiis mo sa akin, sa pagtanggap sa nanay mong hindi perpekto. Mumiti si Inigo. Ma, hindi mo kailangan maging perpekto para maging sapat. Napayakap siya sa anak. At sa yakap na iyon, ramdam niya ang pagpapatibay ng pader na matagal nang winasak ng kataksilan. Hindi man muling nabuo ang dati nilang pamilya. Nabuo naman niya ang bagong pananaw, ang sarili niyang dangal, ang sariling pagkatao. At ngayon, hindi na siya naghihintay. Hindi na siya umaasa. Sapagkat natutunan na ni Elira kung paanong tumayo sa sariling paa. Kahit pa ang mundong minsang iniikot ng kanyang buhay, ay tuluyan ng umiikot sa iba. Isang gabi, habang nakaupo si Elira sa maliit na veranda ng kanilang bahay, kasabay ng malamig na simoy ng hangin at tunog ng kuliglig sa paligid, tahimik siyang humihigop ng salabat. Pagod siya sa pagtuturo buong araw online. Kahit pagod ang katawan, ang utak ay gising. Sa ganitong mga gabi niya, kadalasang nararamdaman ng talungkutan, bagamat mas kalmado na ang puso kumpara sa dati. Habang tinititigan ng buwan, narinig niyang bumukas ang maliit na gate sa gilid. Sumilip siya at nakita si Mang Bruno na may dalang supot ng tinapay. Elira, bati ng matandang lalaki habang nakangiti. Pasensya na kung istorbo, napadaan lang ako. May dala akong pandesal. Baka gusto mo. Salamat ho, Mang Bruno. Sakto, wala pa akong hapunan. Tugon niya habang pinagbuksan ito ng gate. Pumasok si Bruno at naupo sa bangkong kahoy na madalas upuan ni Tadeo noon. Tahimik muna sila ng ilang sandali. Si Elira ang unang nagsalita. Matagal na tayong magkakilala, Mang Bruno. Pero para ngayon lang kita nakitang seryoso. Napangiti si Bruno. Pero kita sa mata ang bigat ng laman ng dibdib niya. Elira, may isang bagay akong kailangan sabihin sa'yo. Matagal ko na tong tinatago. Hindi dahil gusto kong makialam sa buhay niyo, kundi dahil hindi ko alam kung kailan at paano ko ito sasabihin. Napakunot noo si Elira. Tungkol kay Tadeo? Tumango si Bruno. Huminga ng malalim bago nagsimula. Hindi mo alam ang kalahati ng istorya. Simula niya. Oo, may relasyon si Tadeo kay Kathy. Pero ang hindi mo alam, matagal na silang may koneksyon. Bago pa siya napunta sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ngayon, dati ng sekretarya ni Tadeo si Kathy
sa unang kumpanya nila. Napatingin si Elira, hindi agad makapagsalita. At ang mas masakit pa, dagdag ni Bruno habang iwas tingin, si Tadeo ang ama ng anak ni Kathy. Nanlamig ang katawan ni Elira. Hawak-hawak pa rin niya ang baso ng salabat pero hindi na niya maigalaw ang kamay. Hindi siya agad nakapagsalita. Pinilit niyang habulin ang bawat salitang binitiwan ng matanda. Tila iniisa-isa ng isip ang mga lumipas na taon. Hinahanap kung saan nag-ugat ang lahat. Hindi lang yon, patuloy ni Bruno. May sakit si Kathy. Stage 2 cancer. Alam ko dahil isang araw, nakita ko siyang umiiyak sa loob ng bodega. Hawak-hawak ang resulta ng medical test niya. Ako lang ang nakakita. Stage 2 cancer, ulit ni Elira, halos pabulong. Oo, at mula noon halos araw-araw na silang magkasama ni Tadeo. Akala ng iba, palaging lunch date lang. Pero ang totoo, tinutulungan ni Tadeo si Kathy. Financially, emotionally. Pero hindi yon dahil lang sa awa. Napapikit si Elira. Parang pinipilas ang balat ng sugat na sinubukan na niyang gamutin. Parang tinanggal muli ang takip sa sugat na kakasimula pa lang maghilom. Patawarin mo ko kung ngayon ko lang sinabi sa'yo, iha. Ani Bruno, may lungkot sa boses. Ayokong makialam, pero sa mga nangyari, sa sakit na nakita ko sa'yo, hindi ko na kayang manahimik. Bakit mo naman alam ang lahat ng ito? Tanong ni Elira, may bahid ng pagdududa. Dahil ako ang tagalinis ng opisina. Ako ang hindi pinapansin. Ako ang hindi nila iniisip na nakaririnig. Sagot ni Bruno. Ganon din ang asawa ko dati. Iniwan ako dahil sa katrabaho niya. At nangyari sa iyo ang halos kapareho ng nangyari sa akin. Hindi ko na kayang manood na lang ulit. Tahimik si Elira. Tila nilalamon ng katahimikan ang buong paligid. Ang mga salitang sinabi ni Bruno ay parang mga karayom na isa-isang tumutusok sa dibdib niya. Ang mga hinala niya, ang mga patunay na nakita niya, at ngayon ang kwento sa likod ng kwento. Lahat ay unti-unting lumilinaw pero lalong nagpapabigat. Bakit hindi niya sinabi? Tanong ni Elira sa hangin, mahina, halos hindi marinig. Dahil alam niyang wala siyang mukhang ihaharap sa iyo. Ang lahat ng ito ay hindi na simpleng pagtulong, Elira. Ito ay pagtatakip sa sariling kasalanan, sa sariling kahinaan. Tumulo ang luha sa mata ni Elira. Hindi na siya umiyak ng malakas, hindi rin siya sumigaw. Pero sa bawat patak ng luha ay may dalang libong damdaming kinimkim. Galit, sakit, pagkatalo. Salamat, Mang Bruno. Hindi ko alam kung makakabuti man o hindi ang nalaman ko ngayon. Pero salamat, dahil hindi ko na kailangang manghula pa, hindi ko na kailangang magdanong. Tumayo si Bruno. Tinapik ang balikat ni Elira. Hindi mo kailangang isarado agad ang sugat, Elira. Pero ngayong alam mo na ang buong kwento, pwede mo na itong piliing hindi dalhin habang buhay. Pag-alis ni Bruno, naiwan si Elira sa veranda. Ang salabat ay malamig na, pero sa puso niya may kakaibang apoy na muling nabuhay. Hindi para bumawi, hindi para maghiganti, kundi para pumili ng kapayapaan, ng lakas, ng panibagong simula, hindi sa piling ng nakaraan, kundi sa piling ng sarili niyang pagkatao. Maagang nagising si Elira isang Lunes. Tahimik ang buong bahay. Walang kalansing ng mga plato. Walang yapak ng lalaking dati inaasahan niyang uuwi. Ang bahay ay naging mas malawak, pero hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil sa pagkawala. Ngunit ngayong araw, hindi na siya babalot ng luha. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil dumating na siya sa puntong dapat na siyang kumilos. Dapat na niyang ipaglaban ang natitira sa sarili. Sa tulong ni Aling Cora at ng Barangay Legal Assistance, na ipatawag si Tadeo para sa isang formal na pag-uusap. Hindi ito harapang komprontasyon, kundi isang proseso ng legal na pagkilala ng katotohanan at pagtatapos. Bandang 10:00 ng umaga, dumating si Tadeo sa Barangay Hall. Nakasuot siya ng puting polo, maong at maitim na sapatos. Wala si Kathy, pero halata sa kanyang mukha ang tensyon. Hindi dahil sa galit, kundi sa kaba. Hindi siya makatingin ng diretso kay Elira
na tahimik lang na nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Magandang umaga, maikling bati ni Elira. Matigas pero hindi galit. Tumango si Tadeo. Magandang umaga rin. Umupo sa gitna ang barangay legal officer, si Ate Rina Aguas, na magtatala ng kanilang kasunduan. Okay, narito tayo ngayon hindi para magsisihan, kundi para mailagay sa ayos ang kasunduan tungkol sa inyong anak at sa legal niyong paghihiwalay. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang itanong, may nais ba kayong sabihin sa isa't isa? Tanong ni Ate Rina habang pinagmamasdan ng dalawa. Tahimik si Elira. Si Tadeo ang unang nagbuka ng bibig. Elira, simula niya, halatang pinipigilan ang pagalog ng boses. Alam kong hindi sapat ang sorry. Alam kong huli na ang lahat. Pero gusto kong aminin, nagkamali ako. Hindi kumibos si Elira, pero ang mga mata niya ay nakatuon lang sa mukha ni Tadeo. Hindi na siya umiwas. Hindi ko planong saktan ka. Hindi ko rin planong lokohin ka. Nagsimula lang lahat sa pagkakaibigan, tapos naging komplikado. Natakot lang akong mawalan kayo. Pero sa kakatahimik ko, ako rin pala ang tuluyang nawala. Takot kang mawalan kami, ulit ni Elira, mahinahon ng tono. Pero ako, araw-araw akong natatakot mawalan ng halaga sa mata mo, sa bawat uyam mong malamig, sa bawat hapunan kong mag-isa, sa bawat pagtingin mo sa kanya na hindi mo na kayang ibigay sa akin. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng ipaglaban ng pamilya habang ikaw ang sumisira nito? Nanahimik si Tadeo. Alam ko, kaya ako nandito. Sagot niya, halos pabulong. Tumayo si Elira, hindi para mag-walk out, kundi para tumayo bilang isang tao na hindi na kailangang yumuko. Hindi na kita hihilingin pabalik. Mawala ka na, pero hindi ko hahayaang mawala ako. Tahimik ang buong silid. Ni si Atty. Rina ay hindi nagsalita agad. Para bang lahat ng naroon ay ramdam ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi mula sa galit, kundi mula sa pagbabalik ng dignidad ng isang babae. Ihanda natin ang dokumento, wika ni Atty. Rina. Ito ay kasunduan ng parehong partido na voluntaryong pinasok ng bawat isa. Nakasaad dito ang buwanang suporta ni Ginoong Tadeo para sa kanilang anak na si Inigo sa halagang 10,000 pesos buwan-buwan. Effective simula susunod na buwan. Nakasaad din dito ang formal ninyong legal separation na pwedeng ipafile sa korte kung pareho niyong nanaisin. Binasa ng dalawa ang dokumento, tahimik na pinirmahan ni Tadeo. Isinunod ni Elira, walang pag-aapubili. Sa paglagda niyo, ito na ang simula ng hiwalay niyong landas. Pero sana, hindi ito maging dahilan ng pagkasira ng relasyon niyo bilang magulang sa iisang anak, dagdag ni Atty. Rina. Tumango si Elira. Hindi ko kailanman pipigilan si Inigo na makita ang ama niya kung gugustuhin niya. Pero sana sa susunod, marunong ka nang tumupad. Tumango si Tadeo. Salamat Elira sa lahat ng sakripisyo at pasensya na sa lahat ng sakit. Tumayo siya, iniwas ang tingin at tahimik na lumabas ng barangay hall. Hindi na siya sinundan ni Elira ng tingin. Imbes, napahinga siya ng malalim. Hindi ito buntong hininga ng lungkot, kundi ng pagpapakawala. Sa labas, sinalubong siya ni Aling Cora. "Oh, iha, kumusta?" "Mas magaan, Nay," sagot ni Elira. "Hindi pa buo pero mas magaan na." "Yan ang mahalaga," tugon ni Aling Cora sabay akbay sa kanya. At habang tinatahak nila ang pabalik sa bahay, wala na sa puso ni Elira ang mga sana at bakit. Ang natira na lang ay isang malinaw na ngayon, na ang babae sa salamin ay hindi na ang dating nakatali sa sakit, kundi isang inang muling bumangon para sa anak at para sa sarili. Dahil minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagbawi ng nawala, kundi ang pagtanggap na hindi mo na ito kailangan. 2 taon ang lumipas mula ng huling beses na makita ni Elira si Tadeo sa barangay hall. 2 taon ng tahimik ngunit matatag na pagbangon. Hindi mula sa luho o materyal na ginhawa, kundi mula sa pagkakalugmok ng damdamin at pagkatao. Ngayon sa edad na 21, nakilala si Elira hindi bilang asawa ni Tadeo, kundi bilang Ma'am Elira sa digital world. Isang guro sa YouTube at social media
na nagbibigay ng libreng tutorial videos sa mga batang hirap sa pag-aaral. Mula sa simpleng whiteboard at cellphone stand na gawa sa kahoy, naparami niya ang kanyang taga-subaybay. At sa bawat komento ng pasasalamat ng mga magulang at estudyanteng walang access sa formal na edukasyon, doon niya muling nakita ang kahulugan ng pagtuturo. Ma'am Elira, paano po i-divide ang decimal kapag may remainder? Tanong ng isang batang commenter mula sa Zamboanga. Ang galing ni ma'am, natuto ako sa fractions. Salamat po, sabi pa ng isa mula sa Bicol. Sa bawat simpleng video na kanyang ini-upload, may kasamang colored markers, simpleng jokes at maraming kaya natin to. Unti-unti niyang naiipon ang hindi kayang tapatan ng kahit anong halaga. Respeto, tiwala at inspirasyon. Sa gitna ng kanyang paglago, nakilala niya si Nikael, isang software developer na halos hindi niya napansin noon kahit madalas nila itong makasalubong sa opisina dati ni Tadeo. Tahimik si Nikael, may simpleng aura. Laging maayos ang suot at may bit-bit na laptop bag. Hindi ito palakibo pero palaging naroroon kapag kailangan. Isang araw, nag-message ito sa kanyang page matapos makapanood ng isa sa kanyang math tutorial. Hi Ma'am Elira, ikaw po ba yung dati sa DMZ Construction? Ako po si Nikael, programmer noon. Ang galing po ng content nyo ngayon. Nakaka-inspire. Napangipi si Elira. Sa dami ng mensaheng natatanggap niya, kakaiba ang timpla ng simpleng linyang iyon. Hindi ito nanghihingi ng tulong. Hindi rin humihingi ng pabor. Isa lang itong tahimik na pagkilala. Oo, ako nga yun. Wow, ikaw pala yun. Salamat sa suporta. Hindi doon natapos ang usapan nila. Isang araw, nag-alok si Nikael ng tulong sa pagpapaganda ng platform ni Elira. Sayang po yung content nyo kung hindi optimized ang site. Libre na po ito, parang balik support lang sa isang guro ng buhay, sabi nito. Nagkita sila sa isang maliit na kafe sa Marikina. Doon na nagsimula ang mas madalas na pagkikita. Pawang formal, puro trabaho, pero punong-puno ng respeto. Nikael, curious lang ako. Tanong ni Elira habang inaayos nila ang navigation ng website. Noon pa kita nakikita sa opisina, pero bakit parang palaging tahimik ka lang? Tumawa si Nikael. Tahimik lang po ako, pero hindi bulag. Napatingin si Elira. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng nangyari noon, nakita ko, naririnig ko, pero hindi ko alam kung may karapatan ba akong magsalita. Kasi hindi ko kayo pwedeng sabihin kilala ko, pero lagi akong humahanga sa inyo. Hindi sumagot si Elira agad. May tila kakaibang katahimikan sa paligid. Hindi ito alanganin, hindi rin ito pabigat. Isa itong klasing katahimikan na tila nagsasabi ng, andito lang ako. Kung kailan ka handa. At sa paglipas ng mga buwan, naging madalas ang pagkikita nila. Hindi bilang magkasintahan, wala pa ron, pero bilang dalawang taong nagkakatagpo sa gitna ng sarili nilang paghilom. Sa isang seminar ng Women's Advocacy Group, inimbitahan si Elira bilang guest speaker. Ang tema, pagbangon ng kababaihan sa harap ng pagtataksil at pagsubok. Hindi niya agad inanggap, natakot siyang muling hukayin ang mga sugat. Pero nang makitang maraming kababaihan ang humahanap ng boses na kakatawan sa kanila, tinanggap niya ang hamon. Sa entablado, sa harap ng mga taong may kanya-kanyang sakit, tumayo si Elira. Nakapula siyang blouse, maayos ang buhok, at may hawak na maliit na lapel mic. Magandang hapon po sa inyong lahat, simula niya. Ako po si Elira, isang ina, isang guro, at isang babaeng iniwan pero hindi nawasak. Tumango ang mga nasa audience. Hindi madaling bumangon mula sa isang relasyong sinira ng kasinungalingan. Lalo na kung buong buhay mo, itinaya mo roon. Pero minsan, sa pagkasira ng mga bagay na akala mo matibay, doon mo makikita ang sarili mong lakas. Palakpakan. Wala akong perpektong kwento, pero may leksyon.
At ito ang pinaka-importanteng natutunan ko. Hindi mo kailangang maging buo ang relasyon para maging buo ang sarili mo. Umiyak ang ilan sa audience. May mga lumapit pagkatapos ng seminar. Ma'am, ako po si Lisa. Iniwan din ang asawa. Salamat po. Naramdaman kong hindi ako nag-iisa. At sa araw na iyon, sa gitna ng dami ng nakinig at lumapit, nandoon si Kyle sa pinakadulo ng silid. Nakangiti lang habang nakatingin. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagpansin. Pero alam ni Elira, nandoon siya hindi para umagaw ng atensyon, kundi para tiyaking ligtas ang mundo sa likod ng entablado. Samantala, isang balita ang lumabas sa lokal na dyaryo ilang linggo matapos. Branch manager ng DMZ, tanggal dahil sa katiwalian. May larawan ng lalaking may hawak, pinagbintangan ng overpricing sa supplier deals. Hindi nag-audit ng gastos. Tumanggap ng komisyon na hindi idineklara. At sa dulo, nawala rin sa kanya ang tiwala ng kumpanyang minsan niyang inuna higit sa sarili niyang pamilya. Binasa ito ni Elira habang umiinom ng tsaa. Walang galit, walang ngiti, tanging buntong hininga lang. Tila tinanggap na niyang ang mga taong piniling itago ang totoo ay hahabulin din ng kanilang kasinungalingan sa oras na hindi nila inaasahan. At siya, nasa tahimik na direksyon na. Sa bawat araw na may natuturuan siya, sa bawat mensahen salamat po, at sa bawat yakap ni Inigo na ngayon ay nasa huling taon na ng kolehiyo. Alam niyang hindi niya na kailangang bumalik sa nakaraan para malaman kung gaano siya kalakas. Dahil ang muling pagngiti ay hindi galing sa kung sino ang dumating, kundi kung paano mo pinili ang sarili mo. Sa dulo, si Elira ay hindi lang nakaligtas. Nagsimula siyang mamuhay muli. Buo, tahimik, matapang. Mainit ang araw, ngunit malamig ang simoy ng hangin sa loob ng multipurpose hall ng barangay San Nicolas. Maraming kababaihan ang naroroon, mga nanay, estudyante, manggagawa at ilan pang kinatawan mula sa iba't ibang samahan. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Elira sa tabi ng host habang nakatingin ang mahigit 100 katao sa kanya. Ang event ay lakasan ang loob, kababaihan para sa kababaihan. Isang pagtitipon para sa Women's Month na layuning iangat ang kwento ng mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso, pang-iiwan at diskriminasyon. Hindi na bago kay Elira ang mga ganitong programa, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya speaker, guest of honor na siya. Ngayong nandito na tayo sa open forum, wika ng host na si Miss Loida, gusto ko sanang tanungin si Ma'am Elira ng isang bagay na siguro ay tanong ng marami sa atin. Ngumiti si Elira. Sige po, go ahead. Tumango ang host at muling humarap sa audience. Ma'am Elira, kung darating ang panahon na humingi ng tawad si Tadeo, pipiliin mo bang magpatawad o humingi ng hustisya? Tahimik ang buong silid. Isang uri ng katahimikan na hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagrespeto sa bigat ng tanong. Lahat ng matay na sa kanya. May ilan nang natutong bahagi ng kanyang kwento, ang pag-iwan, ang pagtataksil, ang pagbangon. Ngunit ito na ang tanong na minsang bumabagabag sa bawat babaeng sinaktan. Patawad o hustisya? Kinuha ni Elira ang mikropono. Dahan-dahan ang kanyang galaw, walang bakas ng pag-aatubili. Alam niyo po, matagal ko ring inisip ang tanong na yan, panimula niya habang naglalakad ng paunti sa gitna ng entablado. At sa bawat gabi ng katahimikan, sa bawat gabing umiiyak ako mag-isa sa kusina, sa banyo o sa ilalim ng kumot habang tulog ang anak ko, ang paulit-ulit na tanong ko sa sarili ay, patawarin ko ba siya? O hanapin ko ang hustisyang deserve ko? May humikbi sa likod ng audience. Isang matandang babae ang tahimik na pinupunasan ng mata. Pero dumating ako sa puntong naintindihan ko na ang kapatawaran ay hindi laging para sa taong nanakit sa atin. Minsan, ang kapatawaran ay para sa sarili, para makalaya ka, para makaabante ka. Tumahimik muli ang hall, pero sa katahimikan na iyon,
naroon ang paghanga, ang pagyakap at ang tahimik na ako rin ng bawat babae sa loob. Hindi ko na kailangan ng hustisya sa paraan na makikita sa korte. Ang hustisya ko ay ang katotohanang kaya kong mabuhay nang hindi siya. Na masaya ako, buo ako at mas malaya ako kaysa dati. At kung dumating man siya at humingi ng tawad, hindi para kaming muling magbalikan, handa akong ngumiti. Pero hindi na ako babalik. Mabilis na umalingaw-ngaw ang palakpakan. May mga lumapit sa kanya pagkababa ng entablado. Si Mariz, isang 2 anyos na iniwan ng kinakasama matapos mga naka, ay napaluha habang niyakap si Elira. Ma'am, salamat po. Akala ko po ako lang. Akala ko po hindi ko nakakayanin. Pero yung sinabi niyo kanina, para po sa akin. Ngumiti si Elira habang pinapahid ang luha ni Mariz. Huwag mong hayaang diktahan ng nakaraan ang halaga mo. Hindi na susukat sa pagkakabigo ang kabuuan mo bilang babae. Pagkauwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Inigo na yun ay 20 anyos at malapit nang magtapos ng kolehiyo. Kumusta ang event, ma? Masaya, maraming salamat at pinayagan mo kong gamitin yung kwento natin. Tugon niya, sabay yakap sa anak. Proud ako sa iyo, ma. Alam ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo. Pero ngayon, tingnan mo, ikaw na ang nagsisilbing lakas para sa iba. Napangiti si Elira. Sa labas may dumaan na batang paslit. Sumisigaw ng, Ma'am Elira, salamat sa video nyo sa YouTube ha. Na perfect ko yung long division. Walang anuman, sagot niya, sabay kindat. At ganun na nga ang buhay ni Elira ngayon. Hindi marangya, pero payapa. Hindi perpekto pero totoo. Sa bawat babaeng natutulungan niya, sa bawat estudyanteng natututo mula sa kanyang mga content, at sa bawat kwento ng kababaihan na bumabangon sa pagkakadapa, naroon si Elira. Samantalang si Tadeo, hindi na muling bumalik. Mula nang matanggal sa trabaho dahil sa issue ng katiwalian, hindi na siya narinig pa sa kanilang komunidad. Ayon sa balita, lumipat ito sa probinsya at tahimik na nanimuhay. Si Kathy naman, sa huling balitang natanggap ni Elira mula kay Bruno, ay lumipad na patungong Cebu kasama ang anak. Wala nang sumunod na komunikasyon. At kahit may mga araw na bumabalik ang alaala, sabay silang nanonood ng pelikula, mga simpleng almusal na may tawanan, hindi na masakit ang mga alaala. Wala na itong puwersa. Para na lamang itong lumang larawan sa kahon. Mahalaga pero hindi na kailangang isabit sa pader. Sa huli, ang kwento ni Elira ay hindi lang kwento ng isang babaeng iniwan, kundi kwento ng isang babaeng natutong piliin ang sarili. Mula sa pagiging asawa, naging guro ng lakas, at sa huli, naging boses ng maraming babae sa katahimikan. At sa bawat babaeng muling humahawak ng direksyon ng kanyang buhay, naroroon ang bakas ni Elira. Ang paalala na kahit wasakin ka ng mundo, kaya mong buuin ang sarili mo, ng buo, ng may dangal, at higit sa lahat, ng may pagmamahal sa sarili. Sa mundong madalas ay hindi patas para sa mga babaeng nagbibigay ng lahat, madalas ay tahimik lang ang mga sugat na kanilang dinadala. Ngunit sa katahimikan ni Elira, natutunan natin na hindi kailangang sumigaw para marinig. Sapat na ang pagtindig, ang pagpili sa sarili at ang muling pagngiti kahit hindi na buo ang dating buhay. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa pagtataksil, ito'y kwento ng muling pagtuklas sa sariling halaga, ng pagbangon mula sa pagkabigo at ng lakas na naipapasa sa iba. At kung ikaw man ay dumaraan sa parehong dilim, alalahanin mo, ang kapatawaran ay hindi laging para sa taong nanakit. Minsan, ito ay para sa iyo, para sa iyong kapayapaan, para sa iyong paghilom. Dahil sa dulo, tulad ni Elira, maaari mo ring sabihin, hindi na kita kailangan dahil sapat na ako sa sarili ko. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like mo ito, mag-subscribe ka sa channel at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong istoryang puno ng aral at inspirasyon. At mag-comment ka rin sa baba. Ikaw, kailan mo pinili ang sarili mo sa kabila ng sakit?
Hashtag Alon ng Istorya. Dito, bawat luha ay may layag.